Good evening, everyone. Yan. Parang maraming absent pa rin, ano? Mahaba yata yung bakasyon. Ano na ba ngayon? Summer. Mataas yung gas. Mataas yung gas kaya hindi pumunta muna. Pinapababa muna yung gas. Anyway, welcome sa mga bago. Meron akong bisita dito, si Joseph. Welcome at I hope you will learn tonight regarding the principles na galing sa Biblia. Okay, so ang series natin this month is about how money really works. Okay? So our topic for today is investment takes time. Medyo kahit papaano gusto ko talagang i-explain to sa inyo. Pero syempre dahil gusto kong matapos ng medyo maaga, bibilisan ko lang. May mga pinutol na akong mga information. Pero I hope makuha nyo pa rin. Okay? So, for the rest of hanggang sa katapusan, may 1 week pa tayo, tayo ay magkakaroon ng guest speaker. So, next week. Yung guest speaker natin ay talagang magaling to sa finance, no? CFO ng malaking kumpanya. Talagang marunong pagdating sa finance. So, ako ay mag-step down muna kasi kailangan magaling talaga yung mag-discuss. Kasi ang ating topic, kung di ako nagkakamali, ay ano ba yung topic natin? Tungkol sa finance ng kabuuan, sa buhay mo, tsaka sa mga business, paano mo dapat minamanage ng maayos. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin tong topic. Investment takes time. Growth doesn't happen overnight, sabi dyan. Para lang magkaroon kayo ng idea, bakit natin pinag-uusapan yung money? Parang sa iba, they are close-minded. Pag sinabi mong Christian or believers of Christ, medyo asiwa ba? Medyo ilang pag ang pinag-uusapan ay pera. Tama? Pero we must talk about money. Why? Kasi sabi dito, sa tingin nyo, how often does the Bible talk about money? The Bible talks about money, wealth, possessions, and stewardship. So this is involved, yung involved dito ay pera. Over 2,000 times sa Bible. Tapos hindi natin pag-uusapan yung pera. Parang ganun, di ba? So, that's more than faith, prayer, heaven and hell na salita na pinag-usapan, na topic na pinag-usapan sa Bible. Mas marami pa yung pera. Yung involved ay pera. So, even Jesus himself talk about money a lot of times. About 16 out of his 38 parables, meron siyang 38 parables nung siya ay nag-ministry. 16 out of these 38 parables involve money or possessions. And tayo mga Kristiyano ay para bang negative tayo pag pag-uusapan natin ng pera. Hindi ko kayo pinagmumukhang pera dito, kundi kailangan pag-usapan natin yung pera. Why? Okay, kasi ang Diyos mismo yung nagsasalita na dapat ang pera ay pag-usapan. Why does God talk about money so much? Why? Not because money is the goal, but because money reveals the heart. Okay? So, hindi dahil kailangan bilang Kristiyano ay madami tayong pera. Hindi lang naman yon. Pangit din naman kung wala. No? Kasi, syempre, hindi makikita yung blessing. At hindi makikitang tayo ay sumusunod kasi may promise si Lord sa mga sumusunod. At kasama dito yung prosperity. And
Hindi lang naman dahil yun yung goal natin, but sabi dyan, yung money daw, i-reveals nito kung ano yung nasa puso natin. Kaya napaka-importante na pinag-uusapan natin yung pera. Okay? Sabi dyan, no, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan daw yung kayamanan mo, sa ibang version, ginamit pa nga, where your money goes, ibig sabihin, pera talaga yung pinag-uusapan dito. Nandun din daw yung puso mo. Ibig sabihin, kung ano yung sa tingin mo, yung kayamanan mo, dun nakatuon yung iyong puso. Naintindihan? Okay, so, ang ibig sabihin ko dito, money is not just a paper. Money is spiritual also. Lalo na kung gagamitin natin yung pera para sa Diyos. Kasi nga, it reveals the heart. I mean, pag yung pera ginamit mo sa masama, hindi na spiritual to. Pero kung gagamitin mo sa tama, at susundin mo yung sinasabi ng Diyos, money is spiritual. Now, isa sa mga problem kung bakit, ayan, you don't just spend money, you direct your heart. No, hindi mo lang ginagamit yung pera para gastusin, kundi yung puso mo ay napupunta rin doon. Kaya maraming mga tao, sobrang na dala na yung buhay nila, nakatuon na lang sa paggawa ng pera. No, hindi lang to sa mga taong mayayaman, pati sa mga taong sakto lang, pati sa mga taong nagtatrabaho. They spend their lifetime working for money. They are working for money. That's why may mga topic nga tayo dito. Kanino ka ba bumabangon? Para kanino? Para ba sa pera? Kasi mag-work ka na? O para kay Lord? Kasi ang issue dito, ito God versus money. That's why we need to talk about money. Why? Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. So pipili ka lang daw kung sino yung pagsisilbihan mo. Kung ikaw ay nagninegosyo, kung yung negosyo mo ba, para saan mo ginagawa? Para sa pera o para kay God? Okay? Kasi yung money, hindi siya kasalanan mismo. It is a master competitor. Paano nagiging kasalanan yung pera? Pag minahal mo na to. Okay? It means your money is your master. Kung bakit ka gumigising, kung bakit ka gumagawa ng bagay-bagay, kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka nagninegosyo, it is because of money na. Hindi na to glorify His name, but to earn money. Okay? So, ibang topic to, pero gusto ko lang maintindihan ninyo, bakit natin pinag-uusapan yung pera? Okay? So, the truth is, money is a tool, not your master. Love of money is the danger. Ibig sabihin, sabi dyan, the love of money is the root of all evil. Okay? All evil. So, money is a test. Diyan malalaman yung pagiging good steward mo, kung ikaw ba ay tapat. Money reveals your heart. God is the source. And yung security mo dapat na kay Lord, hindi sa pera. Kaya, napaka-importante. So, this is the final thought. Nagkulang lang yan. Medyo nabura ko lang nung ako ay gumagawa. So, your money is not just spending. It is a worship. Where it flows, your devotion follows. So, that's why we also talk about money. Kasi si God mismo, tinuturo niya sa atin kung ano ba tong perang to. So, the question is our money becoming the evidence of our faith? Okay? So, kung naintindihan nyo na kung ba't natin pinag-uusapan yung pera, pag-usapan natin yung pera. Okay? Investment takes time. Growth doesn't happen
overnight. Many people want fast results, fast income, fast growth, fast success. But real growth is not fast. Real growth is built over time. In business, in money, in relationship, in life. So kahit sa relasyon na meron ka, hindi yan basta-basta nag-grow. Ganun sa negosyo mo, ganun din sa money na meron ka. At sa lahat ng aspeto ng buhay na meron ka, yung growth, it builds o nabibuild to over time. Hindi drastic. Dahan-dahan. Naiintindihan ba yon? Naiintindihan? Okay? So, dapat maitatak natin sa isip natin yon. Anything that grows strong takes time. Investment takes time. Growth doesn't happen overnight. So, this is the quote. Anything that grows fast will not last. Kung ano yung mga mabibilis na lumago, okay, hindi tumatagal. For me, because of the foundation, mababaw. Subukan mo magtayo ng sobrang mataas na building without the foundation. Kasi yung foundation, isa sa pinakamahal na yung pinag-ispendan, pinagkakagastusan para itayo yung building. At napakatagal maghukay. Kaya kung magtatayo ka ng building ng mabilisan, walang pundasyon, madaling masisira. It's the same with your business, with investment. So, this is very true in money investment. Quick return, or if an investment promises quick returns, instant profit, guaranteed doubling, be careful because in most cases, that is not investment. Ano yan? That is speculation or even deception. Or that's what we call scam. Okay? So, the problem here is many people think, where can I earn fast? Why? Because we want money and we love money. Kaya ang gusto natin, ang nasa isip natin, where is the quick ROI? Saan ako kikita ng mas mabilis? Paano mapadoble agad yung pera ko? Yan yung normally na iniisip ng tao when they think of investment. And that's dangerous. That kind of mindset is dangerous because real investment is not fast multiplication. It is slow, steady growth. Okay? So this is the kingdom foundation. God designed growth to be a process. Sabi dito sa Mark 4:26-29, this is one of illustration ni Jesus na paborito ko. Sabi diyan, he also said, this is what the kingdom of God is like. Ganito daw yung maialintulad yung kaharian ng Diyos. A man scatters seed on the ground night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. So, gumigising man siya o natutulog siya, lumalago daw. Though he does not know how. Hindi niya alam kung paano. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the... Nandiyan na ba? Yan, sorry. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Growth happens in stages. Meron siyang proseso. Hindi man natin nakikita, pero lumalago. Okay? So, remember this.
God's law work whether you understand them or not. That's why you're here. Kasi kahit na hindi mo naiintindihan o hindi mo pa alam kung ano yung batas ng Diyos, yung mga prinsipyo niya, gumagana to. So that's why you're here. Kasi pinag-uusapan natin dito yung mga principles, yung mga law ng Diyos. Lalo na sa pagninegosyo dahil mga negosyante kayo. The same is true in money. Money grows by law. Kailangan ng time, kailangan ng consistency, kailangan ng discipline, not emotion. Okay? Ulitin ko, kailangan ng time, kailangan ng consistency, kailangan ng discipline, not emotion. So, this is the laws na kailangan ninyong tandaan. So, let's talk about the principle number 1. Growth takes time even when you don't see it. Just because you don't see results doesn't mean nothing is happening. Katulad nung binasa nating verse kanina, napaka-importante. Na kahit na parang walang nangyayari, alam nyo dapat, basta sinusunod ninyo kung ano yung dapat gawin o yung mga principles na pinag-aaralan natin dito, maaaring parang walang nangyayari. Parang hindi mo nakikita agad yung resulta. Pero something is happening. Okay? So, application. When you invest money, savings, business capital, long-term investments, at first, growth looks very small. Sometimes, it looks like nothing. Pero, katulad ng sabi ko, may nangyayari. So this is the explanation. Like planting a seed, you will not see immediate return. But your capital is working, your system is developing, your investment is positioning, invisible growth is happening. One of my example. Halimbawa, nag-invest ka ng 10,000. You invest 10,000 monthly. First year, it feels small. Nasubukan nyo na ba mag-invest sa mga BOL ba yun? BUL. Kasi ako nag-invest doon eh. Ano ba tawag nila doon, Pastor? Mga variables. Yun ba yun? Di ba nag-invest ka monthly? Pero parang wala. Pero pag tinignan mo yung computation, pag binigyan ka ng 20 years computation, sobrang laki pala. Ayun. So, ganun sa lahat ng investment. But after several years, it becomes significant. Why? Because time multiplied it. Napakahalaga ng time. Batas yan sa kingdom ng Diyos. So the problem, sometimes, ang inisip ng tao, parang walang nangyayari sa investment ko. But the truth is, something is happening. It is just not visible yet. Nalagay ba yung picture? Kita nyo ba? So, kinuha ko to sa Google. Ang tawag dito ay exponents chart, powers of 2, of 3, of 4, hanggang 9 yan. So, idadaan ko na lang sa example. Meron kang, every year na lang, meron kang 2 customer. Okay? Tapos, yung customer mo, nabigyan mo ng magandang service. Na-enjoy niya yung product mo or nabigay mo yung magandang resulta o magandang ine-expect niya at na-satisfied siya. Tapos, siya mismo yung nag-refer ng client. O kaya, normally sa networking, nagagamit to eh. No? Power of 2, power of 3. Try to imagine. Kita nyo ba dyan? Yung, let's imagine this is every year.
So, yung unang taon mo, sobrang kawawa ka kasi meron ka lang 2 na kliyente. Pero you keep on investing, nagbabayad ka ng renta, and so on. Pagdating nung second year, yung 2 naging satisfied mong client, kasi ginawa mo naman yung best mo, di ba? Nagkaroon ka ng 4, nag-invite ba sila, nirefer nila yung company mo or yung service mo sa 2 pa nilang mga kaibigan. So, nagkaroon ka ng 4. Pang 3rd year mo, 8. Pang 4th year mo, 16. Pang 5th year mo, 32 na yung loyal client mo. So, ang goal mo lang dapat masatisfy mo sila eh. Parang walang nangyayari, pero try to imagine this. Ito, pang 8th year mo, 256. Yung pang 9th year mo, 512. Di ba? Yung pang 10th year mo, ilan na? 1,024. Yung pang 11th year mo, ilan na yon? 2,048. Yung pang 12 year mo, o 12 years na yung kumpanya mo, ilan na yung loyal mong kliyente? 4,096. May calculator kayo? I-times nyo sa 5,000 na lang per client yung 4,096. That's 1 million peso. After 1 year, ganun na yung kinikita mo. Loyal yung mga client mo. Sobrang kawawa ka naman kung ganun lang yung mangyayari sa business mo. Naintindihan niyo ba ako? O try to imagine this. This is a monthly basis. Kasi you do marketing eh. You invest money. You understand me? So, sa lahat ng uri ng negosyo, it works. Kaya nga, we need to have client satisfaction. Kahit na nag-i-invest ka pa, kahit na parang wala kang kinikita, yung unang 1 taon, 2 taon, kasi you keep on investing money. Kasi lagi ka lang break even, pero you satisfy your customer. Hindi mo iniisip na pagkakitaan yung isang tao. Ang goal mo, masatisfied siya. So that's how business works. Pag hindi nyo naintindihan to, mahirapan kayong magnegosyo kasi ang negosyo, long term. Investment takes time. Investment takes time. At naniniwala ako dito, maraming beses na sa buhay ko napatunayan ko na akala ko walang nangyayari. Pagkatapos ng 1 taon, walang nangyayari, parang lugi pa ako. Pero pagkatapos ng susunod na taon, sabi ko, ito, parang ang bilis naman. Kasi naging patient, pasensyoso ka. Nauuna na ako dun sa slide ko. Sandali. Sige. So, principle number 2. Naintindihan nyo yung ina-explain ko? Naintindihan nyo? It grows. Hindi mo man nakikita. Parang wala. Pero ang totoo, meron. Principle number 2, time rewards consistency. You need to be consistent. Success is not one big investment. It is consistent investment or investing. Sabi dito sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Huwag daw tayong mapagod na gumawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Hindi naman yan tungkol sa pera eh. Mamaya, pag-usapan natin, ha? Tungkol yan sa paggawa ng mabuti. Tama? Yan yung pwedeng sabihin sa akin ng mga nakakaintindi nung Bible verse na yan. Pero, this is the application. Consistent investing means saving regularly, investing regularly, not stopping when results are slow. So, is investing good? Sabi dyan, no, huwag ka daw mapagod na gumawa ng mabuti. O ang tanong ko, is investing good? Mabuti ba yung pag-invest? O masama? O let's see. Sabi dito, this is a parable, the parable of the talent. Sabi dyan, the man who had received, yung pinagkatiwalaan ng 5 bags ng gold, went at once and put his money, ano ibig sabihin ng put his money to work? Anong tawag dyan? Investment. Nag-invest siya yung perang pinagkatiwala sa kanya ng master niya, in-invest niya. Okay? Tapos, ano sabi dyan? And gained 5 bags more. Kumita daw siya ng 5 bags ulit ng gold. So, also, the one with 2 bags
of gold gained 2 more. So, pareha sila nag-invest. Pagdating sa dulo ng verse na yan, sabi diyan, his master replied, well done, good and faithful servant. So, yung pag-i-invest daw, sasabihin ng Diyos sa'yo, pag ikaw ay marunong mag-invest, ay marunong magpaikot ng pera, ang tawag sa'yo ng Diyos, good and faithful servant. Pero kung magaling ka lang sa paggastos, may sinabihan diyan si Lord. Yung master sabi niya, wicked and lazy ang sabi sa mga hindi marunong mag-grow ng pera. Kaya gumising ka na. Dapat matutunan mo to. Okay? So, ibig sabihin, investing is good. Tama ba? That's our conclusion. So, huwag kang mapagod mag-invest. Pag natalo ka, invest ka ulit. Baka lang kasi may mali ka. Now, so success is predictable. Success is predictable when principles are applied consistently. That's why mas mapapadali sa'yo yung pagninegosyo kung ang kinukuha mong principle ay hindi principle lang ng tao, kundi principle na nanggaling mismo sa hari. Saan mo ba mababasa yun? Saan mo makikita yun? Sa Bible. Kaya nga nung way back, nung ako ay nag-aral ng Bible, siguro mga 1.5 years ago, talagang nag-aral na ako ng Bible, doon ko na-realize na sabi ko, ang dami ko namang maling, nag-experiment pa ako sa buhay ko, lahat pala ng dapat kong malaman nasa Biblia. Sobrang dami kong maling ginawa sa buhay ko. Kung binasa ko lang to dati pa. O kaya dapat ikaw mag-start ka ng magbasa. Kaya I am encouraging people to read Bible eh. Kasi mas nagiging maayos yung decision ko sa buhay. Kahit sa pagninegosyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay. So, principle number 3. Bibilisan ko na, ipapass track ko na. Principle 3. Fast money is unstable. Okay? Yung mabilisang pera, unstable yan. Try to imagine yung mga nanalo sa loto. Sobrang bilis nilang yumaman. Pero wala na rin. Kasi nga, hindi dumaan sa tamang proseso. Kasi hindi gusto ng Diyos. Tandaan, pag nalo ka sa loto, hindi yan gusto ni Lord. No. Kasi hindi ka na-prepare. Wala kang alam. Baka mapasama ka pa o kaya maging masama ka. Yun lang yun eh. So mawawala lang din. Yung Bible nagsasabi, sabi dyan, money that comes quickly often leaves quickly. Madaling nawawala. Saan galing yan? Proverbs 13:11. This honest money dwindles away. Meron pang isang verse, hindi ko na nilabas. Pero kung sino daw yung hasty sa success, walang nararating. Nauuwi lang sa kapahamakan. Pero sabi niya, but whoever gathers money little by little makes it grow. Galing sa Bible. So kung kita ka ng malaki, ng mabilisan, hindi ka nahanda, hindi dumaan sa tamang proseso, dapat mag-isip ka. Yung wealth na pinapangako ng Diyos, sustainable. Actually, generational. Okay? May topic tayo niyan, balikan nyo. Siguro January topic natin yan eh. Hindi, February. Balikan nyo yung mga topics sa online, ha? February topic natin. So, application. Fast money usually comes from gambling mindset. Parang nagsusugal ka na. Risky schemes. Emotional decisions. Okay? But, stable wealth comes from structured investment or investing. Long-term planning. Discipline. Naintindihan? So the problem is, people chase high return agad. Konyo yan. Tawa ako sa agad eh. High return. Agad. Pero, high risk din. Naintindihan? They ignore high risk. So yung mga high return agad, normally, kasama dyan yung high risk.
at ini-ignore natin to. Masyado tayo nasisilaw sa kita. Kaya nga hindi ka dapat tumitingin doon. Though, kailangan mo malaman kailan yung ROI. Pero wag naman 1 month. Wag naman 1 week. O kaya naman wag naman 1 day. Iba yun. Mapapahamak ka. Naintindihan niyo ako? Now, explanation. Slow money teaches budgeting, investing, and managing. Naintindihan? Fast money skips learning. That's why it disappears. Hindi ka natuto eh. Napunta sa'yo, katulad sabi ko kanina, yung mga tumama sa loto, wala naman silang alam. They cannot handle or manage that amount. They don't know how. Kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso kasi yung proseso may pagkatuto. Naintindihan? Okay. Example. Basahin ko muna yan. Ano ba yan? If your character is not prepared for wealth, wealth will expose your weakness. Naintindihan? So, example, merong tao na kumita ng sobrang laki sa biglaang deal. Halimbawa, nakapag-deal ka ng lupa. Meron kang kakilala, nagbebenta ng lupa, tapos nabenta mo sa ibang tao, tapos nagkaroon ka ng commission, 3% ba yun or 5%? Parang ganun, di ba? So, 1 billion yung worth ng lupa. Wow! Magkano yung commission nun? 30 million to 50 million. Sudden, di ba? Biglaan. Pero within 1 month lang, ubos na yun. Trust me. Kasi ang mindset noon, gastusin. Marami akong kilalang ganun. Kumita ng sobrang malaki, milyon-milyon, pero wala na ngayon. Ano ibig sabihin? Kasi, dapat, yung mindset natin, hindi yung kumita ng malaki agad. Another person grows income slowly. No? Yung isang tao doon, kumita ng dahan-dahan. Build system, natuto, nagkaroon ng wisdom, natutong magdesisyon, alam yung mali sa tama. After years, magiging stable yung kanyang kayamanan. Dapat ganun din tayo. So principle number 4. Investment requires patience. You cannot rush returns. Hindi lang nalabas dito yung verse. Ecclesiastes 11:1. Sabi dito, ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Ibig sabihin, isaboy mo daw yung grains mo. Yung verse ng Ecclesiastes 11:1 to. Isaboy mo yung grains mo sa dagat, tapos, pagkatapos ng ilang araw, makukuha mo rin. Verse din natin to last week patungkol sa giving. It's the same sa investment, sa investing. It's the same. Saboy mo lang daw. Ibig sabihin, dapat matuto kang mag-invest. After many days, you will find it again. Sabi dun sa verse. Tapos, sinundan ng 11:2. Anong sabi dyan? Pagdating sa 11:2, ito yung sinabi, invest in 7 ventures. Ibig sabihin, patungkol sa negosyo yun, patungkol sa investment, yung verse na binasa natin last week. Yes, in 8. So mag-invest ka daw sa 7 venture. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. So ibig sabihin nito, hindi lang isang negosyo. Pero wag ka munang mag-scale up ha. Ito lang yung payo ko. Dun sa mga masyado nagmamadali para sa verse na to. Sabi ng Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. So subukan mo muna na sa maliit ka muna magsimula at pag nakita ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka pa sa mas marami. Okay? Parang ano na to stage 2. Invest in 7 ventures, yes, in 8. Pero pinagsisimula tayo lagi ni Lord sa maliit. Naintindihan? So, application. Real investment o investments take time.
Business, most likely months or years. Real estate, years. 20 years, 50 years, doon mo makikita talagang tumutubo ka sa real estate. Okay? Ang malakas na real estate ngayon, yung, ano ba yun? Airbnb. Para may idea kayo yun. Kasi mura lang yung lupa, pero ang mahal nila magpaupa. Ginagandahan lang nila yung aesthetic ng house. Okay? Skills, years din bago ma-develop. Pastor, gaano katagal bago ka natutong mag-base? Ay, hindi. Mag-preach. 3 taon. 2 taon, 1 taon. Matagal, i-develop yung skills. Lalo na sa pagninegosyo. Kaya dapat talaga, dumaan ka sa tamang proseso. Kasi kahit na humingi ka ng malaking puhunan sa ibang tao, oh, invest ka sa akin bro, may idea ako, pero wala ka pang experience, naku po, papahamak lang yung investor mo. Naintindihan to? Financial growth, years. Explanation. If you expect quick returns, you will become frustrated. But if you understand time, you will become steady. Natututo ba kayo? So, bilisan pa natin ng konti. Ito yung problem sa thinking ng tao. People confuse yung delay is equals to failure. Akala nila, pag na-delay, pag medyo natagalan, akala nila, failure na agad. Okay? But in investment, delay is equals to development. It's either you being developed as a business owner, or the business is being developed and being automated. Kaya sobrang tagal kasi inaayos muna kung paano ka magki-cater ng sobrang volume na customer. Kailangan ma-automated muna. Kaya it takes time. Hindi biglaan. Pag yung negosyo mo bagong tayo, tapos dinagsa ng sobrang daming kliyente, asahan mo madaming reklamo. Kaya ang pre-prepare sa development, kaya tumatagal yung sistema. Okay? Nakakayanin niya yung load kung sakaling dumating yung volume. Subukan mo na magtayo ka ng negosyo tapos biglang pumutok, mapipilay ka agad kasi hindi mo nahanda yung ibang aspeto ng negosyo. Akala mo puro marketing lang, ang galing mong mag-marketing. Tapos hindi mo na paghandaan yung finance, hindi mo na paghandaan yung operations, wala kang mga tao mapagkatiwalaan, ikaw lahat gumagawa. Tapos yung volume ng customer mo, 5,000 sa isang araw. Wow! Tapos ikaw lang mag-isa. So kailangan yung development, it means delay. Kailangan, okay lang yan kahit na dahan-dahan tayo. Kaysa naman dagsain tayo, masira pa yung pangalan ng negosyo, yung brand. Kaya pinaghahandaan ng maigi. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magnegosyo agad kasi the right time to start business is now. Hindi pwedeng i-delay mo yun. Pero yung paglago, pwedeng ma-delay. Hindi ibig sabihin na pag nagtayo ka ng negosyo, mayaman ka na kinabukasan o sa susunod na buwan o sa susunod na taon. It takes time. Naintindihan niyo ako? Kaya kung hindi kayo magsisimula magnegosyo ngayon, asahan niyo kahit 50 years old na kayo or 60 years old na kayo, magbaback to zero kayo. O kaya naman, talagang empty. Wala. Magsisimula ka from the start. Laging ganun. So, mas maganda, magsimula ka na ngayon, di ba? Sa mga hindi pa nagninegosyo dyan. Magsimula ka na ngayon. Para ma-practice ka na. Kasi yung development, it creates delay. So, i-develop mo na yung sarili mo. Lalo na yung mindset mo. Okay. So, patience is the ability to see the future while enduring the present. Nakikita mo naman na mag-grow, magiging maganda yung investment mo, pero inu-endure mo kung ano yung nangyayari ngayon. Kung wala kang kinikita, it's okay. No? It doesn't mean you need to quit. Principle number 5. Time builds capacity to handle money. Oh, this is important. Katulad lagi kong sinasabi sa inyo. Kahit sobrang laki pa ng puhunan na ibigay sa inyo at pagkatiwala sa inyo, mauubos lang yung dahan-dahan. Minsan, biglaan. Kasi hindi ka marunong magdesisyon. Wala kang capacity to handle money. Sabi, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malaki. Ayan, no?
Before increase comes, capacity must grow. Kasi sabi dito sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Naintindihan? Minsan gusto natin makita agad ng mga tao yung resulta, pero niloloko lang natin yung sarili natin. Ang totoo, hindi naman talaga tayo mapagkatiwalaan. Hindi talaga natin napapalago yung binigay sa atin. Ang gusto natin agad, makita ng tao, nakakotse tayo. O kaya maganda bahay natin. Ito resulta ng business ko, pero ang totoo, wala ka ng pampuhunan. Kasi binili mo na eh. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, kung meron kang 5,000 pesos, kung meron kang 500,000, binili mo agad ng iPhone para lang mapakita sa iba na, naka-iPhone na ako, lumalago na ako, businessman na ako, rich na ako, elite na yung level ko. Hanggat ganun yung mindset natin bilang tao, kasi yung iba hindi tao, ganun. Bilang negosyante pala, okay? Hindi tayo mag-grow. Masasayang yung panahon, pero hindi ka natututo. Remember this. Kailangan mapagkatiwalaan ka sa maliit. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa 10,000 pesos, sa 100,000 pesos, huwag kang mag-expect na yung 1 million o 10 million or 100 million ay lalago. Kung hindi mo kayang palaguin yung 10,000, makinig ka maigi. Kung hindi mo kayang palaguin yung 10,000, maniwala ka sa akin, hindi mo rin kayang palaguin yung 10,000. Trust me. I've been there. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya yung buhay mo ay hindi nag-grow. Kasi sa maliit na bagay, yung relationship nyo, halimbawa na lang, pasok tayo sa relationship. Yung relationship nyong mag-asawa, maliit na bagay lang pinag-aawayan nyo. Ikaw mismo nangunguna ng away, kaya yung relationship nyo sira. Kasi maliliit na bagay pa lang, ayaw mo na i-apply yung love your wife as Christ loved the church. He gave His life for the church. Ikaw, konting away lang, hindi ka pa naman mamamatay eh. Nakipaglabang ka na sa asawa mo, ginawa mo na siyang enemy. Love your enemy nga, sabi dun eh. Di ba? So kung yung asawa mo, araw-araw mong enemy, love mo pa rin dapat. Kasi may utos pa rin yun, just love your enemy. Kung tingin mo, kaaway mo, nagagalit ka dyan. Naintindihan niyo ba ako? Maliliit na bagay, kung hindi mo kaya disiplinahin yung sarili mo sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Huwag kang umasa na mag-grow, magkakaroon ng growth, yung kahit na anong aspeto ng buhay mo kung wala kang disiplina. Lalo na sa negosyo. Kahit anong pray mo dyan, trust me. Sabi ni Pastor Ronald kanina, don't trust me, trust the word. Kasi siya naman nagsasabi nun. Si Lord naman yung nagsasabi. Sabi ni Pastor Ronald kanina, kahit anong pray mo, di ba? Na makapasa ka sa examination. O kaya gumanda yung health mo, sabi niya. Kung kain ka naman ng kain ng matataba, ng burger, ng pizza, tapos inom ka ng soft drinks, everyday, nakakalimang baso ka, tapos ang pinipray mo, Lord, give me strength, give me good health. Contradiction. Walang action. So, kahit na anong pray nyo, na maging maganda yung negosyo nyo, kung hindi nyo susundin yung mga principle na to, because these principles has promises. Yung pagtitiwala ng Diyos sa mas malaki ay nagdidepende sa pagtitiwala niya sa iyo sa maliit. So kung hindi ka mapagkatiwalaan sa 5,000, trust me. So sorry, trust that word. Not trust me ha. Huwag kayo magtiwala sa akin. Diyan tayo magtiwala. Hindi kayang pagkakatiwalaan sa mas malaki. So walang growth. In-emphasize ko lang. Application. Time teaches you how to handle money, how to avoid waste, how to reinvest, how to grow capital. That's why it takes time. Explanation. If you are not ready, big money becomes a problem. Pag nagkaroon ka ng malaking pera, tapos masyado kang na-hype, na-overwhelm, imbis na kumita yan, mas marami ka pang maging utang kaysa nung wala kang pera. Marami kayong makikitang ganyan. Nung nakahawak ng pera, nakachamba,
Tapos akala niya sobrang, nasa ganitong level na ako, pero hindi handa yung sarili niya. Hindi niya alam paano mag-manage talaga ng pera. Maniwala kayo sa akin. Sasabihin niya, sana hindi na lang ako nagnegosyo. Kasi nung nagsimula ako magnegosyo, lumaki pa yung utang ko, mas maraming naghahabol sa akin, mas marami pa akong tinataguan. Kasi hindi sila ready. It becomes a problem. But time prepares you. Kaya huwag kayong magmamadali. Kaya kung gusto niyo maging successful na negosyante, mag-start ka na ngayon kasi it takes time. Also sa investment. Kung akala mo yung unang investment mo, kikita ka agad, hindi ganoon. Madami akong investment na waste. And it teach me a lot of things. Yung mga failure na yun. It gives me wisdom. Tapos, 1.5 years ago, na-realize ko, ang dami kong experimentation. Sa Bible lang naman pala lahat. Naintindihan niyo ba? Medyo matagal na akong sumasama sa mga Christians, pero sabi ko may faith ako, pero hindi ako nagbabasa ng Bible. Paano ako magkaka-faith? Inom muna ako, ha? Naintindihan niyo ba ako? May faith ka ba? O you start reading the Bible. Kasi faith is believing that the Word of God is the final authority. And this Word of God is the mind. He is telling you the mind of the king. Kung paano siya mag-manage, kung paano siya mabubuhay, ganun yung tinuturo niya sa'yo. Basahin mo lang. Naintindihan? So if you have faith that Jesus Christ, the Word, Jesus Christ, the Word, siya yung Word siya yung salita. Hindi basahin mo yung Word. Kasi contradiction, diniscuss ko yung contradiction na nanampalataya kay Kristo pero hindi mo binabasa yung salita. Kasi si Kristo mismo yung salita. So hindi ka nananampalataya sa salita. Bakit? Hindi mo inaalam yung salita eh. So you start reading the Word. So kung hindi mo pa kaya, you attend church services, worship service, attend business talk, attend relationship talk so that nagkakaroon ka ng idea. Paano ba binabasa yung Bible? Paano ba ina-apply sa buhay? Okay, so matatapos na ako. Joke lang. Di ba point number 5 na? Wait lang. Ilum na ako. Are you learning? Explanation. Relatable, explanation. Nandiyan na ba ako kanina? Okay na pala. So, yung baguhang investor, nagkakamali, natututo dahan-dahan, after a years, nagiging wiser na siya sa kanyang mga decision. Na-avoid niya na yung losses or waste, then yung growth, dahan-dahan na rin. Magiging steady. Okay? Sobrang dami kong ninvest na nalugi ako. Yung pinakamalaking investment ko para malaman nyo. Not to brag. Pero ang tawag dito ay kamangmangan. Kasi hindi ko binasa yung Bible. Siguro hindi ako nalugi sana ng ganong kalaki. I invested 103 million sa isang company. Siguro sa iba maliit yon, mga bilyonaryo dyan, sa mga nakikinig. Pero sobrang laking amount na sa akin noong panahon na yun. That was 2020. 2019 ba? 2020, saktong pandemic pa, no? Talagang lubog talaga yan eh. Di ba kagawad? Walang pera eh. Supply eh. Because walang alam. That's why it takes time. Kasi yung development sa mindset mo, it takes time. Yung skills, nadidevelop yan dahan-dahan. Huwag kang magmadali. Pero hindi ko naman kayo tinatakot mag-invest. Normal talaga nalulugi. Normal na nag-i-invest. Pero importante, hindi ka tumitigil. Marami kasi natalo sa investment, tapos never nang nag-invest. As sabi nila, hindi ako para dyan. Okay, kung alam mo, kung tingin mo sarili mo, hindi ka para dyan, hindi ka talaga para dyan. Sinabi mo na eh. Ikaw na nag-declare. Pero kung sa tingin mo para dyan ka, di mangyayari yun. Ang mahalaga, sumusunod ka sa mga prinsipyo na tama. Marami namang prinsipyo yung mundo eh, na tama. Pero most of them, or actually, all of them, yung mga pinakatamang prinsipyo sa buhay,
Lalo na sa pagninegosyo. Yung mga sinasabi ng mga negosyanteng magagaling sa negosyo, natsambahan lang nila yun, pero ang totoo, nakasulat yun sa Bible. Sinabi yun ng hari. Nakasulat yun. Kasi ang dami kong librong binasa eh. Sobrang dami kong alam pagdating sa worldly principle. Tapos, syempre yung iba questionable kasi parang, ba't sa kanila applicable to? Sa akin, hindi. So, para mas applicable na lang, basahin mo na lang yung pinaka-the best na guru. Yung pakinggan mo na lang, yung pinaka-the best na guru. Yung hari ng mga hari. Di ba? Yung salita niya. Hindi ka ililigaw. Hindi questionable yung mga prinsipyo. Okay, kingdom gospel reality. Jesus showed the greatest example of giving. Parang mali to. Mali nga to. Okay? Wait lang po ah. Yan, problem. People want more money but avoid more discipline. Gusto nila maraming pera, pero ayaw nila maraming disiplina. Kaya maraming tao ayaw makinig sa Bible kasi yung Bible dinidisiplina tayo eh. That is why many stay stuck. So this is the kingdom reality. Jesus prepared for many years before his ministry. Nag-ministry siya 30 years old. So, from 1 year old to 30, ni-ready siya. Nag-ready siya. 3 years lang siya nag-ministry. Naintindihan? So, preparation came before increase. God is not delaying your finances. He is not delaying it. He is preparing your mindset. Naintindihan? Final truth. Investment is not instant, it is gradual. Money grows with time, discipline, and consistency. If you stay consistent, results will come. Investment takes time. Growth doesn't happen overnight. So quick money is a risky money. Slow money is stable money. Time is multiplier of money. Consistency is the engine of wealth. So time is the multiplier of money. That's why business system, the delegation, no? Important yon kasi it creates more time. Kaya pag nagninegosyo ka, you create system para mas dumami yung oras mo. Diba? Pantay-pantay naman tayo 24 hours, pero yung skills ng isang maayos na negosyante, magaling na negosyante, they delegate their self. Dine-delegate nila yung trabaho. Napaparami nila yung oras nila because it takes time. Napakahalaga nung time pag napag-aralan natin yun. One time pag-usapan natin. So, closing. Stop asking how fast I earn. Start asking how consistent can I invest. So, pwede yung bigyan nyo ako ng 10 minutes. Tuturo ko sa inyo yung technique ko sa pag-i-invest. Okay? May mga investment akong magaganda. Pwede bang sabihin dito? Isa sa mga investment ko yung Zion Massage Chair. No? Napakagaling ng mga team na nandun. Sorry, Pastor. Sabi dito sa verse, ulitin ko lang tong verse na to. He also said, this is what the kingdom God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up. The seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself,
all by itself, the soil produces grain first, the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Okay? Yan. Sorry. So, how do you invest? Based on the kingdom model. You don't just invest randomly. You follow a kingdom system. Are you ready? So I'll give you 6 steps. If you want to invest, whether if you're investor ka lang or gusto mo mag-invest sa business as operator, it's up to you. Pero I'll give you kung ano yung sa akin. Kasi as of now, I'm just a pure investor. Hindi ako nag-ooperate. Normally, I find businesses na talagang working. So this is the principles. This is the 6 steps. Number 1, okay, define your seed. Kasi money is like a seed. Pag pinag-aralan mo yung Bible, yung money parang seed. Tapos, kino-consider din, pag si Jesus ay nagbibigay ng parable, okay? Pag nagbibigay siya ng parable, normally, kino-compare niya yung kingdom of God sa seed. Kaya kino-connect ko to eh. Kaya napaka-importante. Kasi dapat para kay Lord yung pera. Hindi yung dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Kanya ay para lang sa pera. Okay? Dapat, sa yung reason, paano ba to? Kumbaga, yung intention mo is to glorify Him pagdating sa pera. Kaya, i-apply natin lahat ng principles niya. So, dito sa tuturo ko sa inyong 6 steps na to, naka-include yan yung verse na binasa natin. Okay? In-apply natin dyan. So, define your seed, capital, the money. Number 2, step 2, select the soil, business. Step 3, check the system. Step 4, evaluate partners. Step 5, apply wisdom. Step 6, respect the process. Isa-isahin natin. Isang mabilisan lang. So step 1, define your seed, capital. Seed is equals to money. Okay? So before anything, how much are you deploying? For example, 100,000, 500,000, 1 million. So you need to know magkano. Rule, never invest emergency fund, survival money, only plantable seed. Yung nakalaan lang para i-plant mo, yung i-invest mo ulit. Okay? So last week ba may tinuro ako 10, 10, 10, 70? So yung 70% ng lahat ng kinita mo, sa lahat ng negosyo na meron ka, o sa trabaho mo, kung nagtatrabaho ka lang, yung 70% nun, ilaan mo para sa pagpa-plant ulit. Para meron ka ulit aanihin. Balikan nyo na lang yung last week na topic. Okay? Step 2, select the soil, business. Soil is equals to business. Multiplication engine. So, maghahanap ka ngayon ng matabang lupa. Kasi meron din parable si Jesus Christ na naisabo yung mga buto sa kung ano-anong klaseng lupa. Tumubo lang dun sa matabang lupa. Kaya hahanap ka ng matabang lupa. This is a principle. Gusto ko lang ma-apply natin sa negosyo to. So, this is your first filter. Ask, does this business multiply money? Is there real demand? Is it scalable? So, do your research. Okay? Kailangan alam mo kung kailan magplata yung ganitong klaseng negosyo. Yung idea ba ay pang long term or hindi? O baka naman panandalian lang. Baka dahil may gera lang sa Iran, kaya ito maganda. So, hindi siya long term. Okay? So, wag kang mag-i-invest sa negosyo na hindi, yung seasonal lang. Medyo alanganin yon. Does it work without me daily? Dapat yan yung tanungin mo kung sa business yung usapan. Kung hindi ka o kung operator ka. If no, reject immediately. Remember, wrong soil kills good seed. Step 3. Check the system. Growth day and night. Sabi dun sa binasa natin verse. So it means system. May sistema ba yung i-investan mo? This is the deal breaker. Kasi pag ito hindi mo tingnan, talagang broke ka talaga. So, kailangan yung business na i-investan mo, ito yung dapat mong itatanong, is there a repeatable process? May proseso bang maayos? Systematic ba?
Are there KPIs? Pag yung i-investan mo, hindi nila alam yung KPIs. Ano yung KPIs? Hindi nyo alam? Ha? Key Performance Indicator. Dapat may hinihit daily yung mga tao, dapat may hinihit weekly yung mga tao, dapat may monthly KPIs, may yearly KPIs, dapat may hinihit yung mga taong trabaho na maayos. Yung performance nila, dapat meron silang standard. Pag wala niyan, huwag ka mag-i-invest kasi hausaw yung negosyo. So pag maganda yung KPIs, invest ka doon. Okay, dapat kumpleto to. Is revenue predictable? Kaya bang ma-predict? Does it run without the owner always present? So, paano pag yung ininvestan mo, wala yung may-ari? Mag-work pa ba yung business? So, if system is weak, not investment. Anong tawag doon? Gambling. Sugal. Risk. Step 4, evaluate partners. So, this is important. Evaluate partners. Partners is equals to operator or farmer. Okay? Farmer. Sila yung farmer ng seed. Kasi mag-i-invest ka lang, magbibigay ka ng seed dun sa farmer. Kailangan marunong siya. So this is the question you need to ask. Do they have track record? Sino ba sila? Ano ba sila? Meron na ba silang napatunayan? O wala? Do they have integrity? Do they have skin in the game? Can they operate without me? So rule, you don't invest in ideas. You invest in people who execute. Napakaganda nga ng idea pero wala namang kakayahan yung tao mag-execute. Don't invest. Number 5. Step 5. Apply wisdom. Entry decision. Okay? So, dito ka na kumbaga, ito yung timingan. Timingan to eh. Kailangan marunong ka dito. Wisdom is equals to right decision before planting. So this is the question you need to ask. Is this the right timing? Is valuation fair? Or lugi ako? Valuation, ibig sabihin yung bibilhin mo dun sa company na share. Okay? What is the downside? What is the exit plan? Wisdom protects capital before growth happens. Meron akong susulat na libro ang tawag doon, Exit Plan. No, abangan nyo next year lalabas yun. Tumatawa ka. Lahat ng negosyo dapat may exit plan. Okay? Yung building nga may exit eh. Diba? Anyway, wisdom protects capital before growth happens. Step 6, last. Respect the process. Stages. Yung binasa natin kanina. Tumubo daw yung stock, tapos yung head, tapos yung full kernel. Di ba dahan-dahan, lumalago. Okay? Stages is equals to timing and patience. Remember, stock is equals to early stage, head is equals to growth stage, full grain is equals to profit stage. You understand? So rule, don't expect harvest in planting season. Impatience destroys investor. So huwag ka masyadong magmadali. Baka mainis pa sa mga partners mo pag nanghihingi ka agad ng kita. Hindi ganun. Yung bamboo tree, pag tinanim mo yan, 5 to 7 years bago ka may makitang tumubo. Nakapiraso. Tapos dire-diretso na yun. That's 5 to 7 years. Sobrang tagal. Lalo na yung Chinese bamboo yata yun. Sobrang tagal. Pero ang binibuild niya sa ilalim. So, your investment checklist is this. Before you invest, score this. Picturean nyo. So, seed, capital, ready, yes or no. Pag yes, okay. 2, soil, strong business, yes or no. Pag yes, okay. System, repeatable ba? Systematic ba? Okay, may structure ba? Yes or no? Pag yes, okay. Yung partners mo, trusted ba? Capable ba? Yes or no? Pag yes, okay. Wisdom, right timing plus terms. Kailangan marunong ka rin magbasa ng kontrata, ha? Basahin mo yung kontrata nyo. Yung iba kasi nag-invest lang, hindi binabasa yung kontrata. Napaka-importante. Okay?
Kung wala, kuha ka lawyer. O kaya may mga AI na ngayon nag-translate ng contract para mas madali mo maintindihan. So gamitin mo yung technology. So, pag lahat yan, ang rule, pag yes lahat, you invest. If one is no, don't invest. If two or more no, run. Scam. You understand? Okay. Sample up. Yan. So, stop investing based on hype. Start investing based on structure. Because excitement does not produce returns. Systems do. I teach you the system that I have sa investment. Okay? Marami pang gusto akong idagdag pero baka wala na akong time. Baka maubos ko na yung time ni Pastor. So let's declare this. Natuto ba kayo? Natuto? Let's declare this. 1, 2, 3, go. I will invest wisely. Wait lang, parang wala nagsasalita. Laksan nyo naman, parang ako lang yung nagbabasa eh. 1, 2, 3, go. I will invest wisely. I will be patient. I will stay consistent. I will trust the process. My money will grow with time, and I will build lasting wealth. In Jesus' name, amen. So palapakan po natin. God bless you all. I hope you learn.